This year, the PNP marks several critical milestones, including the 5-minute response time strategy. 5 minutes, just a relatively small window of time, but 5 minutes can mean the difference between safety and danger, even between life and death. Ibinida ni Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III ang 911 hotline kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa selebrasyon ng 124th anniversary ng police service ngayong araw. Ipinakita ni Chief PNP na kayang gawin sa iba't ibang lugar sa bansa ang 5-minute response time gaya sa Cavite at Davao. Sa demo ng 911 hotline, unang pinuntahan ang alkalde ng 13 Martires, Cavite. Sinundan ang mga tawag sa iba't ibang lugar sa Davao kung saan agad na nakakumply ang mga pulis bago ang 5 minuto. Ayon kay General Torre, simula ng ilunsad ang 911 Command Center noong August 8, 2024 hanggang June 15, 2025. Nasa 17.5 milyong tawag na ang kanilang natanggap. 10.5 million o 60.34% ang tagumpay na naiproseso. Sa 3,574 na tawag naman na natanggap ng 911 hotline para sa police assistance, 94% ang narespondihan sa loob ng 5 minuto mula June 2 hanggang August 10, 2025. Patuloy nating isapuso at isabuhay ang ating sinumpaang tungkulin, maglingkod ng buong husay at tapat, walang bahid ng katiwalian o pagmamalabi sa kapwa, sapagkat sa bawat tapat at mabilis na aksyon ng pulis ay nararamdaman ang tunay na bagong Pilipinas. Pinuri naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pulis sa mabilis na pagresponde. Subalit, ipinahayag din ito ang hamon sa nasabing programa. However, the challenge now is to ensure that, rain or shine, during ordinary days and more so in times of crisis, there are people who will be ready to answer our people's call for help. This is how we rebuild the trust that the police will come no matter what time, no matter what the circumstances, they will arrive. Sinabi pa ng Pangulo na hindi sa mga datos kundi sa kaligtasan ng publiko masusukat kung epektibo ang mga pulis sa kanilang trabaho. We recognize that numbers alone cannot allay the fears of our people. As public servants, we do not ask people to celebrate statistics if their experiences tell a different story. And that's why we must regain the trust of the public through more decisive and responsive actions. And I believe the PNP is now on its right track. Nangako din ng suporta ang Pangulo sa mga pulis na nagsiserbisyo ng tapat at maayos na ginagawang trabaho. Subalit nagbabala rin sa mga tiwali at abusadong opisyal at tauhan ng PNP. Ahanin pa ang pinakamodernong kagamitan kung may ilang pulis pa rin ang umaabuso sa kapangyarihan. We will continue to investigate and hold these people accountable within the bounds of the law. We do not condone wrongdoing among those who are sworn to uphold the law and to protect the citizens of our republic. Inuulit ko, walang lugar ang katiwalian sa ating kapulisan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.